Engineer Ona, parang expectation natin kung ilan ang dadagsa na tao araw-araw dahil dito sa proyektong ito? Ngayon, meron tayong 6,000 to 10,000 foot traffic sa existing Esplanade pa lamang natin. Ine-expect natin na mas dadami pa to or magiging doble ang rami nito dahil sa Phase 4 Esplanade. Wow, okay. So sa pagkakataong ito, nakikita natin ang ClearBot na tinatawag natin, Engineer. Sa kasalukuyan, ito ay bahagi ng proyekto ng ADB, Asian Development Bank. So baka mas maibahagi mo rin sa amin ang mga detalye ng ClearBot na ito, Engineer. So ang ClearBot ay isang AI-powered self-drive, AI-powered at solar-powered na robot boat na ginagamit para makolekta ang basura sa mga ilog. So gamit ang artificial intelligence, meron din tong camera system na kaya nitong makilala ang mga uri ng mga basura tulad ng plastic bottles at mga iba-iba pang debris. So sa madaling sabi, ito ay parang robotic garbage collector sa tubig na matalino at very environmental friendly dahil hindi ito kumukonsumo ng gas o diesel. Masasabi nating ang paggamit nito ay hindi makaka-contribute sa pollution. Wow, napaka-high-tech na nito, Engineer. At gusto ko lang malaman, ito ba ang unang pagkakataon na gagamit tayo ng ganitong klase ng AI-powered, solar-powered equipment para linisin ang Ilog Pasig o papaano ba ito? Nagkaroon na ng first launching ng ClearBot noong Oktubre sa Pasig LGU. At ito na ang pangalawang beses na binigyan tayo ng ClearBot ng ADB. Ngunit ito ay pinahiram sa atin lamang sa 6 months at hopefully ituloy-tuloy na natin ang paggamit ng ClearBot. Napakaganda ng ClearBot na ito, no? At inaasahan natin na mas malilinis pa natin ang Ilog Pasig dahil sa proyektong ito. Pero gusto ko lamang din paalalahanan ng ating mga kababayan na meron din tayong kanya-kanya nating responsibilidad pagdating sa pagtatamang waste disposal. So kung maaari, ang ating mga kababayan ay magkaroon din ng disiplina pagdating sa tamang pagtatapon ng basura. Importante 'yon, itong mga cities, itong mga barangays na nakatira dito malapit sa Ilog Pasig ay mas maganda kung magkakaroon tayo ng sarili nating mga inisyatibo para hindi natin mapalala ang sitwasyon at makatulong tayo sa rehabilitation ng Ilog Pasig. So ngayon po, makikita po natin na si Presidente Ferdinand Marcos at Liza Araneta Marcos, ang ating First Lady, together po kasama ang Presidential Advisor natin at si Mayor Isko Moreno po, pinapakita po ang ilalim ng makasaysayan at makabuluhan na Quezon Bridge patungo sa Arroceros Park na kilala na merong mga native plants at maraming bird species dito. Napakaganda nitong nakikita natin dito sa screen, At bukod dyan, Engineer, na balitaan ko rin na magkakaroon daw ng mga commercial spots pa, commercial stalls dito sa kahabaan ng Phase 4. Gaano kahalaga ito para sa ating mga micro, small, and medium enterprises naman? Kasi doon sa ating Phase 1 to 3 ay mayroon na silang mga gano'n na talagang dinadagsa rin ng mga tao. So, napakahalaga ng Pasig River Esplanade sa ating mga MSMEs dahil ito'y nagbibigay sa kanila ng oportunidad na maghanap buhay at magbenta dito sa Esplanade. Sila rin ang nagbibigay buhay sa dagsa ng mga tao dahil maliban sa pasyalan, nagiging interesado din ang iba't ibang kababayan natin na subukan ang iba't ibang putahe na makakain dito. Sa kasalukuyan, meron tayong around 140 stalls na sa ating existing Esplanade at for sure, mas dadami pa to dahil mas madami ng dadagsang tao. At dito sa Phase 4, Engineer, siguradong magkakaroon din tayo ng mga commercial spaces, Sigurado po yan. Saan po natin balak ilagay ito naman kung nakikita natin dito sa screen natin ngayon? Ang pagpipwesto po ng ating stalls, magkakaroon po tayo
sa tabi po kanina ng MMDA Loton Ferry hanggang sa may Arroceros po, sa land side po nito. Ito na yung nakikita natin ngayon na nilalakaran ng ating mahal na Pangulo at ang kanyang mga kasamang opisyal sa pamahalaan. Ito po yung Arroceros Forest Park na naandito pa rin sa lungsod ng Maynila. Ito yung tinaguriang Manila's Last Lang, na andyan iba't ibang species ng mga puno, ng mga halaman na tiyak na parang isang buong lugar kung saan naiiba naman siya sa the rest of the city dahil napaka-presko dito, napakalamig dahil nga napakaraming puno na nagbibigay sa atin ng napakasarap na simoy ng hangin naman. So, ito nga yung sinasabi natin kanina, engineer, na magkakaroon na ng direktang access ang ating mga kababayan. So, biruin mo kung galing sila doon sa may bandang Intramuros, na andun sila, lalabas sila doon sa may ating Pasig River Esplanade Phase 1. Tama ba? Sa may Phase 1, Phase 1. naandun na sila, mayroon na silang mga makikita doon na iba't ibang commercial stalls, may mga nagbebenta doon ng pagkain, may mga nagbebenta doon ng souvenir items, at mayroon ding mga spots doon kung saan po pwedeng maglaro ang mga bata. Meron tayong mga po pwedeng marentahan doon. Nakita ko na mga iba't ibang sasakyan ng mga bata, pwede din lang sakyan yung mga yon at mag-tour o mamasyal doon sa ating River Esplanade at meron na ding mga iba't ibang ang nakita ko doon na sikat na ando na si Neneng B Oo, yung Siya po yung madalas na dinadagsa po doon. Malakas din po napuntahan ng mga Gen Z o ang mga kabataan ang photo booth po natin sa Esplanade. Ito yung pinupuntahan ng ating mga couples. Nakita ko nung nakaraan na napakahaba ng pila doon sa photo booth at sikat na sikat nga rin. At bukod dyan, sobrang ganda din naman talaga ng ating sunset view sa Pasig River Esplanade. Kasama din dyan sa parteng yan ay yung ating Plaza Mexico, bandang kung magfo-forward ka pa ng konti bago ka makarating dito sa banda ng post office ay meron munang parang parke doon ang Plaza Mexico kung saan pwedeng magkaroon ng pagkakataon ang mga magkakaibigan na magbonding. So importante din ito sa well-being ng ating mga kababayan. Yes po. Madalas din po sinasabi ng pumapasyal sa Pasig River Esplanade na habang sila ay naglalakad dito, sinasabi nila ay para silang bumalik sa nakaraan dahil napakaganda ng disenyo nito na angkop sa during Spanish times po. Dahil nga naman sinadya ng inyong opisina na iparehas na rin ito sa mga makasaysayang estruktura ng Maynila. Kasama na dyan syempre ang MacArthur Bridge, napakaganda ng mga lamppost doon and then kailangan din natin i-mention ang Jones Bridge na talagang noong ginawa rin ito ay napakaganda rin ng resulta at marami ring mga nagpupuntahan dyan. In fact, engineer, may nakita na akong mga ilang films na nag-showcase ng Pasig River Esplanade. Itong nakaraan lamang yung sa My Love Will Make You Disappear nila Kim Chu at saka ni Paolo Avellino. Nakita kong may mga ilang shots silang kinuhaan doon. Anyway, tuloy-tuloy pa rin tayo mga kababayan sa ating programa at sa ilang sandali lamang ay matutunghayan na natin, makakasama na natin ang ating mahal na Pangulo dito sa Metropolitan Theater, dito pa rin sa lungsod ng Maynila. At ito ang pinakamatandang existing na theater dito sa buong bansa na itinatag pa noong 1931. So masaya tayo na makarating dito sa Metropolitan Theater. Masaya tayo na makasama natin ang Pangulo sa ilang sandali lamang.
So engineer, sa makatuwid, Sobrang kabado. Itawid. Diyos ko. Diyos ko. First and last. Parang di tutok. Nakalimutan na. Ladies and gentlemen, distinguished guests, announcing the arrival of His Excellency, President Ferdinand R. Marcos Jr., together with First Lady Luis Araneta Marcos. Ladies and gentlemen, you may now be seated. Along the historic Pasig River, between the Manila Post Office and the Arroceros Forest Park, once lay a forgotten passage that had fallen into silence and neglect. Today, through the Pasig River Esplanade Phase 4, this 530-meter stretch has been transformed